Pero gamito na to, ma-identify na to mga butang isang sa paggamit na to sa dautan o dili sa at depende sa atong paggamit. Muna Maigsoon, ang example sa innovation Maigsoon. An adoption is the biblical context. Adoption refers to both physical and spiritual adjustment made by individuals and creatures in response to God's guidance and the circumstances of their lives. It encompasses a willingness to change. Remember, my son, willingness to change. Dili ta mahimong good leader if wala ta niini ang kinaiya ang ginatawag na to adoption. Adaptation. Sorry mga kaigsoon. Adaptation. No? Willingness to leave his homeland like Abraham. Yahay naman si Abraham sa homeland pero sugot siya na ibalhin siya sa Diyos sa lain lugar Maigsoon. Ability of living organism to prosper in diverse environments, a testament to God's creation. Wana Maigsoon, in Genesis 12:1-4, Abraham left his homeland because God commanded him to do so. And God promised to bless Abraham and make his descendants a great nation in a new land, later identified as Canaan. Abraham's obedience to God's call demonstrated his faith and commitment to God's covenant. Muna Maigsoon, adaptation. One of the rule of the leader. One of the rule of a good leader. So now, Maigsoon, let's proceed to is what you call innovative leadership, Maigsoon. So ato lang yung gisubay, ang topic na design sa tuwa, innovative leadership. Kinsa mahimo na itong ihimplo ni ini nga katawhan sa Diyos nga naa sa balaang kasulatan. Innovative leadership. Atong ihimplo rin Maigsoon ang katawhan sa Diyos kasi Nehemiah. Or sa Bisaya, Nehemiah. One of his character Maigsoon is he is a visionary person. Nehemiah had a clear vision for rebuilding Jerusalem walls. Di ba? Itong paglumpag sa Babylon sa Jerusalem. Aduna siya clear vision for rebuilding Jerusalem's wall, which were ruins after the Babylon's attack. Muna Maigsoon, kung makita sa imong membership ang imong klaro nga panglantaw sa iglesia, dili imposible Maigsoon nga ang suporta sa imong membership mo full support ya kanimo Maigsoon. As a leader, we need to have clear vision. Di ba? Kaya sa malibog atong membro, kung saan magigusto ka ni pastor, magalibog naman ni ani. Di ba? Pero kung imong ipadayag nimo sa membership Maigsoon ang klaro nga panglantaw sa iglesia o ang klaro nga panglantaw na sa luwasan Maigsoon, therefore atong maabot ka ng natawag o good leader Maigsoon. Innovative leadership. Nehemiah is often cited as an example of innovative and transformational leader in the Bible. He demonstrated a strong vision for rebuilding Jerusalem's wall and effectively mobilized a diverse group of people to achieve it. Iya-iyang batasan sa mga tao, laing-laing tribo sa mga tao, lain-laing kultura sa tao, giun sa paghandol ni Nehemiah nga naghimo ang tao, ang katawhan sa bulaton sa usa ka paglantaw sa usa ka pangandoy ni Nehemiah. Why iyang na-organize ka ng mga katawhan? Nganong giunsa niya pag-motivate nga gisuportahan man sa tanang katawhan. Giunsa niya pag-manage different dialect. Diba? Nahilonggo rito, na Ilocano siguro, ana. Pero wala dito nga tayo. Kaya wala karong raman ang mga lingwahe. Lailahig kinaiya, lailahig kultura. Pero giunsa ni Nehemiah pagdala
sa katawhan. Nga ang tanang katawhan, they have full support to construct the wall of Jerusalem, the vision of Nehemiah. Wana maigsoon atong pamalandungan, he also showed resilience, adaptability, and keen understanding of human motivation, making him a biblical model of change and inspiration. Additional, maigsoon, of course, our Lord Jesus is considered an innovator also, changing traditional religious and social norms with his teachings and ministry. Now, let's go to next point maigsoon about innovative leadership is, if you want to be a good leader, you know how to motivate and to organize. Dili ta mahimong mayong leader kung dili ka kabalo mo motivate maigsoon. No? Atong basahon ang sinulat sa, of course, sa atong ihimplo ng katawhan sa Dios na nasa balang kasulatan. Nehemiah 2:17 hangtod sa 18. Og mingon ako kanila, kamo nakatanaw sa dautan nga kahimtang diin kita ng hisulod. Naon sa ang pagkagunob sa Jerusalem. Og ang mga galhaan nga nangasunog sa kalayo, umari kamo. Og atong tukuron ang kuta sa Jerusalem aron kita dili mahimong kalamayan. 18. Og akong gisuginlan sila sa kamot sa akong Dios nga maayo kanako, ingon man usab sa pulong sari ngayon ipamulong kanako, og sila mingon manindog kita og magtukod busa ilang gipalig-on ang ilang kamot sa maayong buhay. Muna yung nagsawa sa Nehemiah. Makita nato giun sa pagmotivate ni Nehemiah ang mga katawan. Despite sa mga challenges sa kinaiya, sa kultura, diba? And ato po na siya karong ma-reflect. Atong mga kaigsunan, lahi po kultura, lahi po kinaiya. That's why this leadership makes on, we need to motivate and we need to organize. Muna rin sa, no? Dili kay suwayo na ito itong membro. No? Narabagit na sa ina malikayan nga napod sa tubis sa usahan. Diba? Kay pastor ngayon, sister, sa hapon kay mga batanon man, magturno-turno kisero kanta. Sister, kanta. Kay di lagi pastor, kanta sister kay kanang hiyas nga gihatag sa Dios. Kung ato nang tago-taguan. Base o niya bawi na sa Dios. Kanta sis. Napasubo tal kanta ang iso, kay tataw magitanan. Yung ang pastor, ayaw din nagtago-tago eh. Kay basin bawi sa Diyos. Pagkanta ni sister karon kay Peptil Manjong Yabaga. Napaingon na, isip mangwiyag, warag yabag-yabag yun. Ngayon ang pastor, sister, kanay mong iyas, taguin naman si Dena, kay warag, lahat bawi mo si Dino. Taguin na lang. Pero, primero, ay, taguin. Pagkanta kaya ba? Ingat, taguin na lang gina na sister. Wala piki man. Imbes kinong i-motivate sister. Pagkanindot yung awit, gamay lang yung kulang. Pagkanindot yung awit. Di ba? You need to motivate. Nakaino sister. Ano po dito akong awit? Sinod ako maging praktisan. Di ba? Antod na magwapong awit. Ngayon sa kalokal dito sa District 3. Nasa sila kalingawan pagkagabi silang fellowship sa mga youth. Dilit paninutay kanta. Ang judging payabagay. Antod sige nagbuhato na contest. Pila ka tuig. Murag wa nang iyabag sa ilang mga membro, mga mayo na gibukanta. That is motivation. Wala tay ako say kasala di ko kay say natay pagkagamay yung tag ginawaton. Kung dili man kanang constructive ba. Kaya kung manghinaway ka nga destructive, dili na motivation. Usahay mo mantay ta pero kanang constructive lang. Diba? Constructive criticism, not destructive criticism. Diba? Pag may taguin na lang na sister, kayo mo nakapitig yan. Diba? Para destructive dyan. What I make one of the
character of Nehemiah. His innovative leadership, motivating and organizing. Usahay magtaguliyag ang membro, no? Pag-abot sa conference, nangita pag-aharang itong mga kaliro. Ipangita ang DO, asa pang DO, pag-abot ang DO, wapay kaliro ka lahat. Organize. Yun sa pag-organize, yan ang abot na kupol, wapay tawa na abot. Kaya ang DO, wapag abot. So wata ka balo, dilang sabot. O ang DO, way pagkadanon o awa, ang DO. Itaw, organize. Organize, Wegson. One of the big thing na buluhaton, isip leader, Wegson. Next is resilience. In Nehemiah 4 verse 14, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will never leave you nor forsake you. Nga na rin, gatukod sila sa Jerusalem. Naisabukan. Si, remember mo, si Sanballat batong si isa? O si, ilang traidor, ay kontrabida niya, si Tobias. Si Sanballat, I forgot the one. Motoy sa mukan. Tukuro niya pag-usap na, nasuko sila. Tobias. Okay? Ha? Tobias. Ngunang mga kontrabida. Ngunang mga suko na i-rebuild ang mga wall sa Jerusalem. Nga nahimong threats sa ila. Muna sila, nagtukod sila, nagdalapod sila mga bangkaw pana. Unsay Nehemias, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified of them, for it is your Lord your God who goes with you. He will never nor forsake you. Ginana ni Nehemias Wegson ang pagmotivate, ang pagdala. Resilient. Di kay una pa madiskurahin, pastor. Move on. That is not the real character of a good leader. Diba? Ikaw ang pinakaunang courageous sa congregation. Di ba? Dili ikaw maguna-una. Ang tanan naa sa imo. Kaya ikaw, matod pa sa mga previous lectures ni Pastor Bagundol, ni Clint, ikaw ang example. Led by example. Una, bisan unsay may tabo, ikaw may talanawon sa membership. Ayaw yung pakitag pagka-discourage. Always, kung sa Tagalog pa, laging palaban. Di ba? Di kay laging palabas. Pag di na magwanta ang mga isyo, panginhangin ang pastor. Bahala na mo diya. Diba? Resilience. The next is adaptation. He adapted his approach and strategy as needed, recognizing the need for flexibility in leadership. According to Nehemiah 2, verse 17 to 18. Adaptable, that is best practice. Flexible. Dili lang kay ako'y pastor, ako'y buot, ako'y magbuot. Diba? Apan, a good leader makes on. Unsay makita nimo mga idea, which is nag-observe ka, or imong i-observe nga, that is a good practice. Even sa laing mga districts, even sa laing mga local, even sa laing mga pastors, even sa laing mga membership, kung kana nakita nimo nga kana, it's a good practice. Wapog outcome, maayo ang resulta. Why? Kita din mo adapt my soul. Flexibility. No? Dili kay kanang ginatawag og authoritative type of leadership. The authoritative type of leadership, ako'y magbuot. Kaya kung may district officer, di ba? Pero kung imong pamation ang iya-iyang side sa imong mga membership magsoon, you can solicit a good idea. And easily, dali nato masulbad ang mga butang nga atong ginasulbad magsoon kung daghan mga idea
Maigsoon nga atong mag-gather o mo'y atong i-practice maigsoon. Adaptation. Wala siya maigsoon. Next is transformational. He not only rebuilt the walls. What do you mean? He not only built the walls, but also brought about social and spiritual renewal among the people. Samtang sila ilang ginibuild magsoon ang lumpag na wall sa Jerusalem. Yun sa katos Babylon pag pulpog. So, may ano yun pa sa una. Basig maso ito nilang adlaw. Dili lang magsoon, no? Ang transformation dili lang sa usa ka vision ni Nehemiah magsoon about he brought about social and spiritual renewal among the people. That is written in Nehemiah 8 verse 10. Nga na kayo, Andre, unya siya namulong kanila, lakaw kamo, kana ang hambok o inang matamis o pagdala o mga bahin kaniya nga walay gandal, kay kining adlaw balaan, alang sa atong Ginoo ni magsubok kamo, kay ang kalipay niyo ba mao inyo. Wanna make son, a good leader is willing to transform for the sake of the development of the church, for the sake of the development of the organization, or for the sake of the development sa ato ng mga kaigsunan na ito. Willing to transform. Di kay nahinayang nakaana ang prinsipyo magpabilin ka na lang diha bahala masakripisyo ang organization o ang iglesia. Good leader is transformational mindset. Wala nga na itong bantay. Next is fostering a culture of learning and adoption. Una tadri magsoon sa gitaw na to spiritual adaptation. Fostering means nurturing kultura sa pagtuon o sa pag sunod nato kung unsay mga best practice nga atong makita magsoon. Fostering, nurturing or developing. Nagapa-improve ta magsoon about sa culture sa atong learning o adaptation. So dirita una magsoon sa gitawag natong spiritual adoption. Responding to God's call. The Bible highlights example of individuals who adapted their lives by responding to God's call, such as Abraham. As I mentioned a while ago, Abraham leaving his homeland, bisag na siya ginatawag na comfort zone. Apan siya nagmatinumanon nga biyaan niya yung homeland aron sa usa ka purpose, aron sa pag-respond sa calling sa Diyos magson. And Joseph interpreting Pharaoh's dreams. That is how people of God responds to God's call. By adaptation of spiritual part of our life by example. Respond to God's call as your priority. If you priority that my son, mahimo nimo kung unsa ang gihimo ni Abraham o ni Joseph. Mahimo na to na. If you prioritize the God's call. Priority. Ay sa istorya may son, ang batanon, sakay ko sa kakarwahe, puno sinako. Tungas siya sa usa ka dalat, tungason ang dalat. Puno sa sinako ang ihang kurumata. Kurumata bagay ko na senyor rin, pastor? Puno kayo. Pag abot sa unahan ng son, medyo tungason na yun. Nayabo ang karwahe. Pag kayabo siya ang karwahe, nakitaan man na siya sa higala. Bye. Tabangan ta ka. Pero aris atas balay. Ay dura man ang balay sa higala. Kay dito nga lugar, tugnaw, mamainit siya ta. Kay tugnaw kay panahon. Ingon tong batanon,
Nindot unta, pero di malipay si tatay. Kadali na. Tabangan talaga ang tabangan, tagaan, naghakot. Nagibay, pero di malipay si Irpa. Ay, no, sana. Dali naman tayo dito, mag-init ta, mag-api ta, mainit ta, kauntagpan, no? Bago pagikan sa uben, init-init pa. Siya, lagi unta, pero sige, balik-balik ka na. Antod na iyan na, convincing ang matanong. So, na mainit, kape sila. Yung kape, kaon-kaon. Ilaga minuto, to make the long story short. Ingon ang bata, ay, salamat kayo sa imong dihanyag nga merinda. Nainitan akong tiyan, nabusog ko. Salamat. Pero sigurado ko, si tatay, di malipay. So ko, may higala. Sige, nabalik-balik, hindi masuko si tatay. May tatay. Kaya tuwa, ilaw sa karaway, natabunan sila ko. Priority. Mauna may so ng atong pamalandungan. Unsa atong priorities kinabuhi. Labi na sa ato ng mga magbubuhat sa iglesia. Base, daghan luwasunon may igsoon sa palibot. Ang pastor nagpainit pa. Na mainit pa. Wa bagata na mainit pa karon may igsoon. Nga daghan kayong naglangoy-langoy pa sa sana. Ang itong pigawaso. That is priority of our life. Priority. Response to God's call. Pero tanong na ko, murag daghan pag yun kayo mga magbubuhat. Yan na mainit pag yun. Basikis na ko ala. Na mainit pa. While ang luwasonon dito, datinga na. Mainit pa. Natuang priority yung tato niya yung tatay na hawasol kinatabunan sa sinako. Nangapi pa siya higala. May gani yung tatay pag-abi luya na kayo. Kapit di dumatay. Kay dugay na riski. Muna ang karuwig son challenge na ito ng mga Church of God. Nga kita nag-aisip as light bearer. Ye are the light of the world. But the question is, how we respond to God's call in our lives. Next is transformational and growth. Biblical adaptation involves a process of transformation where individuals are encouraged to change their thinking, values, and behaviors to align with God's call. Align with God's call. Transformation and growth. Walay undang nini yung transformation. Mag-transform pa ko nga PhD Christology. Ay, tudluin ninyo. Diba? Anak mo na mga tagas nagkaalam. Diba? But transformation, bisan si Moses magsoon sa katapusan niyang ginhawa, daghan kayong transformation panitabo. Before his responsibility given to Joshua. Diba? And he is one of the great leaders. Nagadala sa katawhan sa Diyos. Gikan sa pagkaulipon sa Egypt. Next is adapting, changing, and circumstances. The Bible presents stories of individuals adapting to challenging situations, like Joseph rise from slavery to a position of authority in Egypt. Adapting the changing circumstances. Sa unang wapa ko na pastor, nindot paman kong pantalon. Karon na pastor ako, wa na dyan, busbuton na. Yan, niluban na dahil ang imong mastada sa imong buluhaton. Diba? Wala ta ni-adapt niya na nagsuon sa mga circumstances. Uneven circumstances. No? Joseph, mabatay, mabasa nga si Jose o si Joseph, gibasol niya Ginoo. Gikan sa pagbaligya siya sa Megso, gihulog siya sa bangag, gibaligya ako sa mga ato gibaligya siya. Nabatay, mabasa sa Biblia na nagbagulbol siya. Lord,
unsa naman niya kung kinabuhi? Diba? Did he change? Wala. He still adopt the circumstances and he trusts in God. For he knows there is for everything there is a purpose. Muna nagson ang pag-antos ni Jose mo'y nahimong kaluwasan sa tibok katawan nilang panahon. Di ba? Kung dili sa itong sa iya, patay sila ka na. Dili sila musurvive. Di sila musurvive. 7 years in famine. Dire gani isa ka trapping lang ring huwaw. Atong lubin anay manaka ng gabi. Yeah. Ang problema pre, pertikad lagpo sa ilaga, nasakat kagabi ka. Anong ilaga? Itong ang buhok ng ilaga. Tao na mga ilaga sakat sa lubin. Ngayon ang Ilonggo. Kasi Ilonggo rin magson. Sabi Ilonggo rin? Yan, ikiwala. Waay? Waigid. Ara? Abo ara. Ara. Ang mga ang sining. Ara pa nabilin. Ang mais ko pre, sa isa ka puno. 5 ka bunga, failure pa. Ano klase ka? 5 ka bunga, failure pa. Ano? Sa isa ka puno, pulong man talaga sa akin. Mudi, 5 na yung bunga sa yung mais, kada punuan, failure pa. Kada punuan ko, puno ko kinaga sa akin. Failure pa na dito. One of it's all changing circumstances, adapting to changing circumstances. Sa kita mga mabubuhat sa Iglesia, pagsugod na po ordained missionary, grabe pagsulay. Kung dili targeton sa kaway ang pamilya, laing butang. Pero wala na ko nag-isapayan. Wala na gini. Requirement sa mabubuhat. Pero ay gagit-agita kong panuway. Sige pa, bira. Pagsulay, sige. Ayaw po ninanamay sa Ganahan. Basig kadaan daw may kasuwayon. Itong high school me, kanta-kanta me. Namay namatog gamay. Singgit po me. Kanan dako! Dako, may pagbubuko. Ayaw po inanaan pagsulay. May imong gitaro. Ayaw po mo yun. Next is for adaptation to win people. Paul missionary journey is an example of cultural adaptation, where he adapted his approach to reach different groups of people, as seen in 1 Corinthians 9:19 to 22. Daghan kayo tong klaseng ng mga katawhan, daghan kayo tong klaseng ng mga grupo sa katawhan nga giadtuan ni Apostol Pablo. But Apostle Paul win these people. Muna mention is spiritual adaptation. To respond to God's call as your priority. Muna mention. Next is physical adoption. Creatures adopted by God. The Bible emphasizes that God created living organisms with a capacity adapt to their environments, as seen in Genesis 1 verse 28, where God instructed them to be fruitfully and multiply. One of our pinakaunang mag-ikanang mention, ang mga linalang, no? Adapted by God, as what written in Genesis 1 verse 28. Next, adaptation as evidence of God's design. The existence of diverse creatures adapting to various environments is seen as evidence of God's design and provision for life. Muna Megson. So understandable na siya na point Megson. Then biological adoption. The Bible does not explicitly discuss biological adoption in the modern scientific sense, but it acknowledges the diversity of life and its ability to thrive in different environments. Muna sa Megson. Is the third point Megson is biblical examples of adaptation. So, usbo na po nato, Abraham, willingness to leave his homeland and trust God's guidance demonstrates spiritual adaptation. Joseph, Paul,
So, muna yung maigsoon ang atong example ganina maigsoon. And the fourth is modern scientific views. Adaptation as a natural process. Scientific view of adoption is outlined na makita daw sa Wikipedia. Focus on natural selection and the gradual changes in organism over time to better suit their environment. Adaptation as a natural process. Muna may son, kung ang gubat sa unang panahon, gagamit sila ng mga panak o mga bangkaw. Kung karon po nato na siya gamiton, murag kita ka daw sa gagamit na yung mga nuclear weapon. Muna siya may son. We need to adapt. May son. Mga natural. Of course, the Bible says, increase of knowledge. Di ba? So that is normal. Nga ang kaalam sa tao magkataas na magkataas. Muna ngayong kanina, ang tanang butang, ma-identify na to ang pagkamataro o pagkadautan, dipindi sa atong paggamit. Naka-YouTube. Kung ang social media dagat kinunto, pwede po nato na himuog instrumento sa pagwali sa may balita, sa pagwali sa kamaturan. Subscribe sa YouTube. Kung sa Megson, Subscribe. nag-start out live streaming. Ha? I hope mo follow mo anak na kung Megson, tuburan sa kamaturan. Actually, I am the one followers of Pastor Diner Patagok. Kita gani ko sa iyang vlog, ana. Thumbs up yun. So, like. Share. Diba? Sa programa ni Pastor Diner. Ikan ko akong October. Ikaw, sa kabulan, nag-start ano ko. Ha? Kailan na kakabulan, ana? Tuig na? Tuig na? Tuig na? Nauna ka sa mga. Kami, October 2024. Ang viewers, ang followers, wala pa gid kaabot 500. Pero usahay, adunay mga views atong episode nga mo 1,000 ka din. Muna siya. Tuburan sa kamaturan, Church of God 7th Day sa Facebook. Mugawas niya ang atong live streaming nagson. Medyo masuya lang ta nagson sa uban nga mga live stream, sa uban nga mga platform sa social media. Kita, grabe na itong kinuon sa balang kasulatan. Grabe na itong ampo sa Diyos o kaalam. Aron kita magwali sa iyang pulong. Ang mabiyo, tao. 200, 300, 500, kayon sa 1,000 kapi. Grabe na Diyos. Pero ang balang kasulatan, duwa tulo. Na ang kaliwala sa Diyos. Unang kita dimundang. Kaman sa napanadihang studio sa Bukidnon, kita mo undang sa pagwalis ng balita. Amen. Katunong nang labalag sa sapa, nagtuwad-tuwad. Wala man lagi istorya. Million views. Magkalilisan. Nang labalag, nagtuwad-tuwad. Kita lang rin dughan, nagbukdo-bukdo. Million views. Million views na. Mas makasuya, no? Wa magito na to. Kaya magito ng istorya bisig sa kapulong. Ang labal lang siya. Ya, kitang igot-igot. Ya. Million views na, no? So, wala na ito. But the challenge for us na ito. Yun sa atong hino. That's why this is very essential to us as a Church of God. Leadership. Magpupadulong ka. Kung unsa ang mga innovation karon sa atong kalibutan, we need to adapt. Si Pastor Phil, daghan maning mga membro ng Batanon, dali na. Dai, muna akong outline sa kumwali. Muna yung mga punto. Himuwi kong PowerPoint na. Ingon ang Batanon, dali ra man ang Pastor Phil, basta na yung pabugnaw. Kuot, Pastor Phil. No? Kita nga mga Batanon, please, help our workers of the church. Paggamit mo sa Ginoo mga igsoon. Ay lang kay sige bilar dula ng mga unsa na mga dula sa silpo.
Help your pastors. Help your elders. Help your kuya. Kaya kaning idara na ta, ako di man yun kaya ko master pa ani, pero mumugin akong trabaho, atubang mo yung laptop, natugot yung tuon. Ang mga kaman na sa na-search pa na ako sa YouTube. How to, sa Excel. How to, sa PowerPoint. Muna, challenge na ito mga pastors. Kung hindi na lagi na ito kaya, dili ka mo negatibo. Kung gustuhin natin maraming paraan. Ano tayo mga kabatan una? Dahil, marang mo kayo, 200 na dahil. Ay mo, yung PowerPoint. Palit kang flash drive, pastor. Pagwali, client, saksak ko diyan. Ikaw na ibalin-balin niya. Kaya ang effective lecture may so on, dako kayong percentage ang visual. Di ba sa una, wapay laptop, wapay projector, di ba, Manila paper, basta kapuya sa una. Yan, labi na kanang gabi na kayo, magsika na, asa mo kayo. Pin. Ito bang Manila paper? Wala, di nakarinig ng mga batan na kaya sa amo ranang ati dalin. Makarinig pa sila. Ito yung sula. Muna siya may son. Daghan pagi for us to overcome these challenges. Biblical perspective, the biblical perspective acknowledges that God created life with the capacity for adaptation, while the scientific perspective emphasizes the role of natural selection in driving those adaptations. Now let's proceed to my son sa leading change with confidence. This is the best example, of course, our Lord Jesus Christ. Nagtawag radical change. Jesus challenged traditional, religious, and social norms. Yan ang i-challenge. Offering a new understanding of God's and relationship with humanity. Yan hagit to magsoon. Muna karon magsoon ang natong pagtiyal pagtagad. Our challenges. Unsaon nato paghawas sa katawhan. Nini ginatawag og traditional, religious, and social norms. Ngano dili gusto ang Dios ani? Mga pagtulunan nga nagsunod sa tradisyon. Kabalan ako sa oras mga pastor. Ngano dili gyud ganahan ang Ginoo. Kaya sa ingon sa Marcos City, useless niyong pagsimba kanako. Nga nagsunod kamo sa tradisyon. Ano may son radical change? Discover your potential in Christ. Radical means fundamental. Mo gina say fundamental. God commanded Moses to bring the people of God, the Israelites, from the bondage of Egypt, to strengthen the relationship of God and His people to miracles deep in their journey. Kung wala hawasa sa Diyos ang katawan sa Israel, ang ilang mga kinaiya, ang ilang kultura, ang ilang pagtuo, masunod na gid nila ang pagkano nga relihiyon sa ito. God, dili sa masugot ang Diyos ang nagsabi. Wala yang gitahasan si Moses sa paghawas sa iyang katawan sa Ehipto. Kaya di sa gusto nga masunod sa iyang katawan ang relihiyon sa Ehipto. Nagipalakad sa hari sa Ehipto. Radical change. Leading change with confidence. Next is innovative teachings. He used parables and stories to convey complex spiritual truths, making them accessible to a wide audience. Making them accessible to a wide audience. Sa Bukidnon, Maigsoon, upat ka radyo gatingog ang atong iglesia, Maigsoon. Nagbayad tas upat ka radyo. Hangtod, naghimo kita kagalingong radio station. Ito sa Bukidnon. Nga, kay dako man kayong wire, taas kayong transmitter, gilabay ang signal dito sa transmitter na to, nagamay kay power, nasunog ang transmitter. Nga kay mahal na kayong transmitter, wala na radyo.
Ang gimo, ang Diyos nangitag paagi. Gibiturasyon na namang studio, gipabutangan namang internet connection, karon nag-live stream na ta, tuburan sa maturan, Church of God City. Amen. Wala siya may song. God will make a way. Muna sa may song, ang atong pamalandungan, atong hinumduman kanuna. Dili musugot ang Diyos na magwalay niya itong radyo nga gamay kay power. Eka, 100 watts na. Nahimutang mi sa purok Diyos, ang maabot sa radyo, purok 3 radyo. Di musugot ang Diyos atong kinaraan ng sistema sa pag-broadcast gusto. Ang gusto sa Diyos, making them accessible to a wide audience. Gusto sa Diyos, mag-live streaming ta. Kaya bisan sa laing nasod, maabot ka. Amen. Atong mga tiksunan sa laing nasod, bisag ganahan itong dagway, mag-focus na lang yun. Kaya, hindi na bisag pulong sa Diyos. Hindi sila kasimba dito sa laing nasod. Maukay nilang tumuran sa maturan, pero mo share man po sila nung nalipay sila nga nana nga buluhaton sa Iglesia. At least man lang, bisag dikit sila kasimba. Nagsuro na ko sa Australia. Akong gi-chat na ko ang address nila Pastor John Classic sa atong simbahan sa Australia. 5 hours pa mong daw trabilo. Sa iyang trabahoan. Hindi siya kasimba. So, kada Sabado, agree na siya sa live stream. Kaya live lang ka. Tapos ginom, mingon sa pulong sa Diyos, binagi sa atong mga live stream. Una Megson, follow ka. Live streaming ni Pastor Bimer, like, follow. Follow sa tuburan sa butan, follow, like. Ang problema lang, pila man rin ka na ito na Facebook. Live ni Pastor John Classic, dugay na kayo na. 955 pa yun ang followers. Una nga, karong conference, mga hangin ko stiksunan. Megson, daghan magkita dire. Please like, aron mga 1,000 po ni kapining followers ni Pastor John Classic. Nga, di na magaling na halos pamarbas tuon sa pulong sa Ginoo aron ka ang paambit sa pulong sa Diyos. Hindot kay Megson ang pulong sa Diyos. Muna Megson, ato na siyang kalipay. Nga doon na tayo mga workers nga nagapaabot sa pulong sa Diyos, pinagi diyan ang social media platform. Ay no sa inyo willing. Pastor Bagundol, willing na mo. Ugwan taon na niya, palitan niyo na siyang laptop. Yan na po na ugwan taon. Pastor P. Pastor Gamer, siro yung laptop. Pastor Aro, di na mo balipan kung tigaan mo ng laptop. Amen! Bantay mo. Paringlong tayo sunod to eh. Wala siya mag-isok. Bisa gili ng laptop, bisa tablet ko. Bisa may complain. Oh, bisa cellphone daw. Pero bitahin yun ako. Diba? Wala siya mag-isok. Now, kaning next mag-isok na point. Inspiration and hope, of course. Jesus' message of love. Forgiveness and salvation. Offered hope and inspiration to people from all walks of life. From all walks of life. That is very important. Mawala ang atong mga misunderstanding sa iglesia. Mawala ang atong misunderstanding labi na sa pamilya. Kung matigbabaw, magpatigbabaw ang gugma o pagpinasayloan. Amen? Amen. Wala siya. Ang nagtiayon, bumabalik tagiton sa kaway. Bulagon sa yawa ang kaminyoan. Aron maapitihan ang tupang kalalagan. Muna ibantayan na ito. Kapila nagpasidaan ang balang kasulatan, magmatkon, magtukaw. Kaya ang yawa, kapalibot, magitag tukbunon. 1 Pedro 5:8. Muna tagito. Muna kita magbantay. Kung init ang ulo sa sawa, ang bana, mausabot ng Diyos. Kaya, inyo nga ni mo, nabasa mo kung Biblia, gitga, hindi kong tumpang, ang 1 Pedro 5:8. Kung musukol ka, inyo ni mo, Pastor Bagundol, sige, away ka. Pero sa di pa ta mag-away, ampo sa siya. Opening prayer. Pag wala kang away, closing prayer. Siyaro, mag-away pa ka mo, Pastor.
Mga tayo, grabe gid ang kaaway karon. Naay eskwelahan theology sa Bukidnon. Theology school sa Bukidnon. Pastoruno na. Gibuy antong pastoruno isa ka tuig sa field. Kaya mahimong pastor. Gipamalian ang niya sa kababayan ito sa eskwelahan. Kay Mingming niya na. Usa man pagkaon sa pastor. Pila ka bulan sa wa pa ilang kasal. Naa na may report dito sa babae. Tangga. Ayaw na lang yung pagdaho. Nga madayon ang inyong kasal. Kaya imong banahon, nakakita naglaing sa field. O sigurado ko nga di na mubalik sa inyo. Kaya siya nakigwinyo na dito. Perfect trabaho sa babae. Di lalim. Kaya pastor niya. Namalayan ako. Matintal pas duwas. Pertini. Gibastor niya ang Diyos. Kita asa na ang Diyos. Dihusay po sa kapastor dito. Kaysa igsoon. Mag-istorya ta dis kwarto. Kaya murag lain na gini. Tigtsabaw sa babae yun. Di masukod ang pagtsabaw. Pastor, asa na ang Diyos sa aning sitwasyon na? Siya ganda, panguyap to sa una. Kaya, sabi pa po, sabi pa ta mag-istorya, mag-ampo sa ito. May opening prayer. Pagbulagay na mo, pastor, kaya muli na po sa boarding house, kaya muli na po. Mag-pray sa ita. Kaya yung gano'n. Sa pagkapanguyap pa sa buwa, adunay opening prayer, adunay pa closing prayer. Asa na ang Diyos? Nagitugot niya. Ba't di ginutsabaw? Ginan siya pastor. Pagkaanindot sa inyong relasyon nila. Sa iyong kagapanguyab, adunay opening prayer, adunay pa closing prayer. Pero naapay kulang lang nga. Ilang ka kumubay? Kung saan magkulang, pastor? Kasi kulang, pastor. Special song, kulang. Muna, Maigson, bantayanan and even our relationship. That's why, Maigson, we hold always inspiration of the message of love. Di lang kay muminsahe ka sa kugma, Maigson. Ato po nang ikinabuhi. Muna kanta ni Julina. Sana'y pag-ibig na lang. Kaya kung na'y pag-ibig, everything is alright. Walay kagubot. Walay pagkabahin-bahin sa nasod. Walay pagkabahin-bahin sa usa ka komunidad. And even in the church. Muna, Maigson na tutulan. Muna, kung na'y manguyab ka, ka-special song sa iyo. Now, breaking barriers. If you are a leader, he broke down social barriers, reaching out to women, the marginalized, and the sick. If you are a leader, looking forward, we need to identify unsay mga probable barriers. Di kay ma-excited ka. Before me ni conduct o hospital outreach sa Maramag, kita may medyo auto na to. Excited kayo mga membro. Excited. Pero ako, nangayo ko giya sa Diyos, Lord, unsay mga probable barriers nini aron kami makapangandan. I-anticipate na ko ang mga pangitabo dito. So, before na mo i-conduct ang outreach, na nami defense plan sa mga probable nga problema nga mo arise. Mo na Maigson, pasalamaton ta sa tumbuhi nga Dios. Nga nahimo na tumbulaton dito nga malampuso. Ug walay mga babag. Last is commissioning leaders for a digital future by building digital skills. Prioritize digital competency development. Organization should invest in training and development. Mo na plano ni Evangelist Cliff. And development programs to equip leaders with the necessary skills to navigate the digital landscape. But the challenge, Evangelist Cliff,
how you train these leaders. Kung wala lagi sila yung laptop. Mapugos din tagpalit ng laptop. Amen? Pastor Bagondo. Sagot naman na yung bisag. Linobo lang. Pwede ka po. Wala dyan may exon. This is one of the tools for us now. Kadumdum mo atong naitay conference na tayo ministerial na ditudluan tag Excel o PowerPoint na medyo nasubong ko pamalandong sa atong mga kauman sa magbubuhat sa Bisya kay willing on tag. Saan ka pagka-willing na bisag cellphone 51 team pa man. Ano is mga pastor church of God. Tag-treating pa. Ang mga bata nagdula nag-Roblox. Ang pastor tao, nagdula og snake. Pagkaluoy, pastor. Kaluoy. Snake. Wana nagson. Tama tong ingon ni Pastor Bagondo. Pray. Pray to our church workers. That God will provide everything. Amen? Amen. Wana sa nagson. And focus both technical and soft skills. Hinagay na ako na elaborate. Kaya si Evangelist Clint ay bahala niya. And embrace continuous learning. Muna akong gingon nga dili tamuhunong. Tudluan pa ni mo kuha na nga PhD na po sa theology. Tudluan pa ko ni mga chronological order sa pagkamatay ni Jesus Christ. That is not. Embrace continuous learning. Bisan ang mga banggiitang mga scientists namatay sila a week before naapa sila yung invento. Bot pasabot, wala gud sila ni undang o tuon. Ang learning process is wala na katapusan. Sama sa pagtuon sa balaan kasulatan. Unsay gyud balang kasulatan, kanusatan undag basa. Hantod sa pagbalik sa tong Ginoong Kristo. Amen. Amen. Matod pa sa 1 Timoteo ingon ni Apostol Pablo. Hantod ang Dios ngani. Taman sa di pa mobalik atong Ginoong Kristo. Diili tamundang sa pagtuon sa balang kasulatan sa pulong sa Diyos. Next is empowering leaders for the digital mission by foster digital collaboration and networking. Digital collaboration. So naagay mag-lead ang Nilson. Teamwork, build collaborative teams and promote open communication. Virtual tools. Kanang ginahimo na ito nga online worship. Leverage technology to facilitate virtual communication and collaboration. Katong last ministerial, mulang ito, maghimon kami group chat sa mga pastors sa among kugma. Kaya ang communication ba? Kaya nakita na ko ang kugma function ba manig conference. Pag may conference, mawa man. Wala, mingaw. Mingaw man. No? Naghimon ko group chat, wala ni intra. Mulang ito, kaya ang cellphone kay ipad pa man. Muna siya ma-exam. Digital networking encourage leaders to enhance in online forums and attend virtual conferences. Muna sa Nixon, I challenge ibang missionary Jojo de la Cruz. One of the day, let our pastors will speak, will give message to online worship. Okay, God. Amen. Pastor P. Pastor Aro. Pirmini sa online. Dako kalipay sa itong maigsoon nga ga-join siya. Bisag kurap-kurap ang signal usahay. Birada gapon. Usay, mawala Pastor Aro. Ito, katos Pastor Aro ba? Gayaw-yaw pa turon. Oh, nawala na. Gayaw-yaw ka no. Oh, wala kayo signal. Magandang gabi sa lahat mga kapatid. Oh. Tuma! Wala, i-check mo. Kabantay ko usay kung ako'y mag-speaker. Duha akong ngalan sa misulod. Ako isa ka monitor. Ako cellphone, ako i-enter. Tapos layo pa na ako. Sikog, wala na rin. Sikog tanaw sa cellphone. Tapos sabot, ito mawala pa. Oh, duha akong monitor. Pagbalik na ko. Dugit to. Pagbalik na ko. Anak pagbalik. Uy, lain naman ang kwani. Kaya ang among ginauna may son, sakto gyud. Dugay nawala sa Pastor Aro. Ingon si Sister Virgin, Pastor.
sigurado ako, si Pastor Aaron ngayon ba, wawali pa rin. Wala na tayong marinig. Wala na signal. Di ba? But, dako ka na siya nga atong kalita dyan tuminson. Pastor is doing his part, doing his best. Bisan, nasa sa, hinya na signal. Try siya nga mo share sa Word of God, pinagi sa online. Kaya ka na itong online worship, na-appeal niya taga Singapore, nagtrabaho sa Singapore, na-appeal niya nga nasa Amerika, na-appeal niya nasa London, in anywhere of the world. Kalipay po nila, ang sa pulong sa Diyos, ng mga Church of God gawani. So, muna siya. So, empowering leaders for the digital vision. The challenge is, how are we doing to empower them? Evangelist. Okay. Now, next is a call to lead with purpose and mission. Call to lead signifies the recognition of individuals' potential to guide and influence others, encouraging them to embrace the responsibility of leadership and make positive impact. Call to lead. Call to lead. Next is use our purpose. This refers to the deeper reason for leading, aligning personal values with organization goals. Kita nga pastor, o kita nga mga mabubuhat sa Iglesia, we need to identify our membership. I-place na to atong members. Kani, maayo mo kanta, music ministry. Kani, maayo ni siya sa direction na ministry. You need to arrange. You need to organize sa atong nalapyan din na slides. Motivate and organize. Atong i-reinforce. Natay pastor sa Bukidnon. I know, kailan mo Pastor Francis. Gipawali na mo sa syudad, di isa effective. Muragwa again, isda na kuha. Pero gipawali mo sa bukid, daghang na bautismohan. So therefore, gisuportahan na mo siya magsuon na nagawali siya dito sa mga kabukiran. Dito siya effective. Place din kung asa sila ang ahasa ilang strength. Malukit na iso. Kung asa ilang areas, di ba? Kung may sa manutog kanding, ipaluto mo karon og kaning kuan, usa. Or lain nga hayop mo. Murag nga expertise dili mo haom. So ang expertise sa atong membership, ang expertise sa atong brothers and sisters, ato i-place kung asa sila effective nito. It involves understanding the impact one can make the using that understanding to guide actions. The next is passion. This is the enthusiasm and drive that fuels leadership, making a truly engaging and motivating force. Passion comes from a genuine love for what one does, which can be infectious and inspiring. Passion. Ibutang niyo sa diyan nga area biid passion. Murag wagi may tabo. Diba? Dapat aduna say passion sa mga butang ng iyang himo mindset. Now, how it's achieved? Authentic connection, leader who lead with a purpose and passion, build genuine connections with his team, fostering trust and mutual respect. Shared vision, clear articulation of the vision and mission, allowing the team to understand the role and contribute to the bigger picture. Iklaro sa congregation ng atong mga laraw sa atong kinabuhi, mga laraw sa atong iglesia. And values-driven actions should align with the leader's values. That's why we heard a while ago, lead by example and demonstrate consistency in their approach. And inspiring others, leaders inspire their team through God's Word and actions, creating a culture of motivation and engaging. Daghang kaigsunan nga backslide tungod kay ang mga magbubuhat nagagamit o ginatawag o trust o trustworthy. Ganabang mga pulong nga nasa ingon tag as barbiran, no? Dili pulong sa Diyos. We need to inspire our brothers and sisters through purely God's Word
atong dasigon ang mga kaigsonan, pinagi sa lunlod lamang nga pulong sa Diyos. Muna siya may igsoon. And then we will achieve as a leader. Now, for the last point, may igsoon, magbiling ko usa ka verse, may igsoon, ngayon na itong pamalandungan. For we are God's handiwork, created in Jesus Christ, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Very nice word of God. Ephesians 2 verse 2. Muna Mekson, sa atong pinulungan, Episodos 10, kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga mayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanina. Muna Mekson, ang atong short message, niningtak na sa kapunon, o nagapanginaot ko, na doon na kita'y mga nakutlo ng mga pagtulunan sa pag-gawi, no, as a leader in our church na isa. Ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan. Happy Sunday. Amen.